Hi guys! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa subsets. So, tapos na tayo sa sets. Ngayon, subsets naman. So, anong ibig sabihin ng subsets? So, accordingly, it is a set of which all elements are contained in another set. And then this one, this symbol, yung parang C na pa ganyan siya, and then may underline sa baba, means is a subset of. Ganyan yung pag-represent ng set. Na anong ibig sabihin ng elements contained in another set? Ang ibig sabihin nun, kung ano yung mga elements sa isang set, yung lahat ng elements na nandun din sa kabilang set. For example, in this set A pati set B. Set A contains the elements of 1, 2, 3, 4, and 5. And then set B, meron siyang elements na 4 and 5. So kung mapapansin nyo, yung elements na nasa loob ng set B na 4 and 5, meron din sa set A. Nandun siya 4 and 5 din. So, ito yung ibig sabihin ng subset. Yung laman na element sa isang set, nandun din sa another set, sa ibang set. Para makonsider siya as a subset of that another set. Example, this one, sa observation pa lang natin, masabi mo ng B is a subset of A. Ang sabi daw, ang B daw, subset ng A. Kasi bakit? Ganito yan yung, let's draw it using shapes, closed shapes. Ganito. Gamit natin ang rectangle for set A. And then, gagamit tayo ng circle to represent the set B. Now, bakit ko nilagay ang circle sa loob ng set A? Kasi nga, yung set B, subset siya ng set A. Kumbaga pa yan sa topic, yung main topic natin, yung A, and then yung subtopic niya, yung B. Kaya yung B nasa loob ng set A. Na paano natin isulat yung mga numbers? Okay, di ba itong 1, 2, 3 wala naman sa B. Kaya yung 1, 2, 3 nasa A lang. So, pwede natin ilagay 1, 2, 3. So, nasa loob siya ng A, pero wala siya sa loob ng B. And then yung B, meron siyang 4 and 5. Na meron ding 4 and 5 ang A. So, hindi mo pwedeng ilagay ang 4 and 5 dito lang sa A at saka lalagyan mo na naman ng 4 and 5 dito sa B. Madodoble na. Kaya tanggalin mo na dapat tong 4 and 5 sa A at saka yung 4 saka 5. So, yung 4 and 5, ilalagay mo na lang sa loob ng B. Total, nasa loob din naman sila. Yung B nasa loob naman ng A. Kumbaga, yung B, subset siya ng A. So, meron ding different types of subsets. So, yung subset, may mga types pa yan siya. So, we have actually 3. So, let's start first with number 1. Ang tawag dito ay proper subsets. So, ano nga ba yung meaning nun? So, nilagay ko na dito yung definition. All the subsets of the set except itself. So, lahat daw ng subset ng isang set ay tinatawag na proper subset except yung mismong set niya. For example, yung sa set A na merong element na 1, 3, 5. So, yung set A mismo, hindi siya magiging subset ng sarili niya. Hindi yun proper subset. Okay, another definition of proper subsets ay it contains some but not all of the elements of the original set. So, tatawagin mo lang subset yung isang set kapag yung elements niya ay nandoon sa yung isang set kung saan siya naging subset. Pero hindi lahat ng elements ng isang set. Na-explain ko lang kung bakit. Example, ito din null or empty set, consider diyan siya as proper subsets. Okay, paano yung contain some? Same yun sa example ko kanina, pero i-present ko na lang dito. Now, ang tanong dito, ang given dito ay set A contains the elements of 1, 3, and 5. And then, itong B, C, D na sets, another set din to siya. Subsets, considered daw to siya as subset of A. Pero, i-determine pa natin kung proper subset nga ba yung B, C, D ng A. So, ang B, meron siyang elements na 1 and 5. Ang C naman, set C, meron siyang 1, 3, 5. At saka ang D naman, meron siyang 1 and 4. And the question is, are set B, C, and D subsets of A? Ito ba daw tatlo na set na to ay subset ba daw ng A? Now, same lang kanina yung pag-determine natin ng subsets. Okay. Dapat ang unahin yung tignan yung kung ano yung elements ng kinukumperan nyo. Example, itong A. Ito, di ba, hinahanapan mo siya kung subset ba to niyang mga B, C, and D. So, titignan mo muna kung ano yung content ng
content ng set A, which is 1, 3, and 5. Na kung mapapansin mo dito sa B, meron lang siyang 1 and 5. So, ibig sabihin, itong set B ay proper subset siya ng A. Yes na lang ilalagay ko dito. And then, proper subset of A. Kasi B, kasi it contains sum lang. Tingnan nyo, wala siyang 3. Although meron siyang 1 and 5, pero wala siyang 3. Ibig sabihin, hindi lahat ng elements sa set A meron sa B. Kaya, proper subset ito siya. Proper. Kaya, yung set B ay proper subset of A. Now, ito namang set C. Kung makikita nyo, itong subset, o itong set C, meron siyang 1, 3, 5 na elements. However, yung set A, meron din siyang 1, 3, 5 na elements. So, pareho sila. Ang tanong, proper subsets nga ba? Hindi ko nalagay dito. So, lagay ko na lang proper subsets. So, kung proper subsets nga ba ng A ang C? Na pare-pareho sila ng laman. Is proper nga ba? Hindi. No. Kailangan kasi ang isang set, magiging proper subset lang siya ng another set kapag yung element sa loob niya ay makikita mo din sa that another set. Pero kailangan yung hindi lahat. Kailangan hindi lahat. Example, ganito, 1, 3, 5. Meron din 1, 3, 5 sa A. So, hindi to pwede. Kailangan sum lang, sum of the elements. Pwedeng maging 1 lang yung laman yan or maging 1, 5 or 1, 3. Ganon. Pero pag ganito, yung nandito lahat sa C and then nandito din sa lahat sa A, hindi yan siya proper subset. No. Not proper. Bilang natin not proper subset of A. Okay, ganyan. Let's check for set D. Ang laman ng set D ay may element siya na 1 and 4. Okay, meron 1 ang D, meron ding 1 ang A. Ang kaso lang, ang D meron siyang 4. Ang A wala siyang 4. So, ibig sabihin, yung D, hindi siya proper subset ng A. Although meron siyang, di ba sabi kasi kanina, merong sum of the elements of A. However, kapag itong subset na kinoconsider mo, kasi compare mo dito sa set A, hindi siya magiging proper subset ng A kasi meron siyang elements na wala sa set A. Kailangan kung ano yung elements dito sa subset, meron ding elements dito sa set. Na ito, may lamang 4 dito sa A, pero meron sa D. Magiging hindi siya proper subset ng A. So, D is not proper. D, not proper subset of A. Kaya ganyan. Ganito yung pag-determine kung proper subset nga ba yung isang set compared to the other set, which is set A. And then, ito yung kino-compare natin yung B, C, and D to A. So, ito lang yung lumabas. Yung subset ay yung may proper subset lang na for set A ay ang set B lang. Ang set D and C ay no. It's not a proper subset of A. So, ang ating next type of subsets ay ang tinatawag nating improper subsets. Ano nga ba yung meaning ng improper subset? So, accordingly, it is a subset containing every element of the original set. Kumbaga, kung ano yung elements ng isang subset, ng improper subset, yun din yung elements ng set na kino-compare mo sa kanya. Example, ganito. Paano yun i-apply? Paano natin madidetermine kung improper subset nga ba yung isang set compared to another set? Okay, ang tanong, is set B an improper subset of A given that A contains the elements of 5, 10, and 15. At saka yung B, merong elements na 5, 10, and 15. Now, ang tanong, ang set B ba daw, ito, improper subset ba daw siya ng A? Ang answer ay yes. Now, bakit? Kasi yung definition mismo, kumbaga, kung ano yung laman ng set B, yun din yung laman ng set A. Kaya yung set B, improper subset siya ng set A. Diba? Kabaliktaran to ng improper subset kanina. Yung kanina, sum lang, sum of the elements. Ito yung all talaga, lahat. Kung ano yung nasa kabila, yun din yung sa kabila. Kaya yes, it is an improper subset. A B is an improper subset of A. Now, next question. Is set C an improper subset of A? And then wherein A is equals to 5, 10, 15, and then C is equals to
5, and 10. Now, itong A, kinopya ko lang dito, same lang yan sila, 5, 10, and 15. Pero ang C ngayon ay may 5 and 10 na elements. Tandaan na ang ibig sabihin ng improper subsets, kailangan kung ano yung sa kabila, yung laman ng kabila, yun din yung laman ng kabila ng another set. Now, yung C, meron lang siyang 5 and 10. Wala siyang 15. So, from that point, marirealize nyo na yung C, hindi siya improper subset ng A. So, no. Nalagay mo lang dito no. Okay. C is not an improper subset of A. So, ganun yung pag-determine ng improper subsets of a certain set. So, dapat kung ano yung meron sa isang set, yun din yung meron doon sa kabilang set. So, para maging makonsider yung isang set na improper subset of a certain set. So, from here, a set C is not a improper subset of A. However, dito yung B is an improper subset of A kasi pare-pareho nga sila ng laman na elements. Para sa ating last type of subset, meron tayong tinatawag na power set. So, yung power set is a set of all subset including the empty set and the original set itself. So, ibig sabihin, yung power set, mabubuo yun siya pag sasama-samahin mo yung lahat ng subset, yung empty set, pati yung mismong original set. Ganun yung power set. So, malalaman nyo lang yan dahil bibigay ko lang yung example about dito sa set B. Okay, ang sabi din daw, ang written as P and open and close parenthesis. Now, ano yung nasa loob nito? Sinadya ko talagang gawing blank yan. For example, ang set na gagawin mong power set ay set A. So, yung nasa loob niyan ay P, A. Ganyan, P, open and close, A. So, ganyan dapat. Kung anong letter ang ibibigay sa inyo, yun dapat yung nasa loob nitong open and close na parenthesis. So, pag B yan, so, ang lalagay mo dyan, B naman. Meron din tayong formula to find the number of elements sa isang power set, which is 2 raised to n. Papakita ko lang yan kung paano makuha yung number of elements, kung ano nga ba yung n na yan. Now, for example, dito, sa set B, meron siyang elements na 1, 2, and 3. Now, tandaan, yung power set, ay isang set lang yan siya. Kumbaga, nandyan sa isang set na yan, yung subset, yung empty set, pati yung mismong original given set. For example, for set B na may elements na 1, 2, and 3. So, unang-unang isusulat nyo, lagyan nyo P to represent na power set nga ito. And then, yung open and close parenthesis nyo, B yung sa loob. Kasi nga, set B nga ito. Then, equals. Okay. First things first, unahin nyo muna para hindi nyo makalimutan yung empty set, yung null set. Yan, yung may symbol na phi. Okay, next, kung ano yung elements dito sa loob, isusulat nyo yan din dito. Pero lalagyan nyo ng open and close parenthesis para malalaman yung power set, yung nilalagay nyo sa loob. So, ito, isusulat nyo din ang 1, and then isulat nyo din ang 2. Okay, kumbaga lahat-lahat na to, and then 3. Now, ang next na isusulat nyo, kukunin nyo yung ordered pair sa isang set na ito. Yung ordered pair, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, and 1, 2, 3. So, ganon. So, paano nga yan? Ganito yan. 1, at saka 2, and then 1 at saka 3. And then, di na magkasya, dito na lang. Continue natin. 1 and 3. So, hindi na tayo gagawa ng 2 and 1 since meron na tayong 1 and 2. So, magiging ano na lang yan. 2 and 3. 2 and 3. Tapos, yung next, yung, di ba sinabi dito, including the original set itself. So, yung mismong original set na to, yung set mismo na to. So, magiging 1, 2, 3. So, ganyan. So, una, isa-isahin mo muna to, yung nasa loob, 1, 2, 3. And then next, yung ordered pair, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, and then lahat na, 1, 2, 3. Okay, now paano kunin yung elements ng given power set of B? So, di ba nasa definition kanina, ang formula ng paano makuha yung elements ng power set, which is 2 raised to n. Now, ano nga ba yung n? So, yung n, kung ano yung given number of elements sa isang set.
For example, this sa set B na to. 'Di ba, yung elements meron siya ay 1, 2, 3. Meron siyang tatlong elements. So, ibig sabihin, ang n natin ay 3. So, 3 yan. So, ibig sabihin, ang lalabas niyan is 2 raised to 3. So, 2 raised to 3 is equals to 8. So, ibig sabihin, ang elements sa isang power set B ay 8. So, paano mo malalaman? Paano masabi na 8 nga? So, magbabase yan dito sa ating nakuhang elements dito na. 'Di ba? Elements na kasi to, ito. So, i-count natin kung 8 nga ba to. 'Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tama yung sagot natin. Meron siyang 8 elements sa ating power set B. Actually, para ma-check nyo kung tama yung ginawa nyo ganito, yung elements sa loob ng isang power set, o kung tama yung bilang na mailalagay nyo, uunahin nyo muna to. Ito hanapin nyo muna. So, for example, this one, pwedeng unahin nyo muna to. Kunin nyo muna na. Ibig sabihin, merong 8 elements sa loob ng power set B. Kaya, tama yung sagot natin for power set B. Kasi ang sabi dito, may 8 daw na elements, which is, tama nga naman, meron talagang 8 elements dito sa ating power set B. So, ganun yung pagsulat, tsaka yung pagkuha ng number of elements sa isang power set B na under sa types of subsets. So, that's all for our today's tutorial. See you on my next video.